meron ako ipapakita sa inyo at inyong pagmamasdan. Sa tingin nyo, tungkol saan kaya ang larawang to? Ngayon naman, pumunta tayo sa mga katanungan. Paano kung may mag-aya sa'yo ngayon ng kasal? Ngayon mismo. Papayag ka ba? Bakit? Kung nakabuo na kayo ng sagot, hayaan niyong ilahad namin ang paksa na ating pag-uusapan ngayon. Magandang umaga mga ka-sweet sa Aklat Barkada Radio, ang inyong happy place kung saan kayo ay makakakinig ng iba't ibang kwento. Dito sa DZWD 18.6, Aklat Barkada Radio. Ako nga pala si DJ Lay, apakamabait na DJ. Ako naman si DJ Heart, ang sweet na DJ. At ang inyong pinakagwapo na DJ, DJ John John. Ready na ba kayo makinig sa bagong kwento ngayong araw? Kung ready na, atin ang sisimulan. Ang pamagat ng kwentong ito ay Munting Pagsinta. Ito ay hinalaw ni Mary Grace A. Tabura. Amin ang sisimulan ang kwento at makinig ng mabuti. Kawangis ng madilim na kalangitan ang nagdarama ng magiting na mandirigma. Naninindim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatalungkos sa isang sulok na makipot at karimari-marim na piitan. Anong saklap na mapait sa kulungang malupit? Ito'y silid ng kalungkutan. Tila kailan lamang ng kasakasama ko si Ama. Temujin, bilisan mo na yan. Kailangan natin madali. Bakit, Ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayo mapatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Naguguluhan ako sa iyo, Ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano nga ba iyon? Ika'y 9 taong gulang na. Sa edad mong yan, Temujin, dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyado pong bata para sa bagay na iyan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Abot ang batang ito. Hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka na ng babaeng pakakasalan mo, ay magkasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangakong siya'y iyong pakakasalan. Ganoon po ba iyon? Oo, anak. Tayo'y nabibilang sa tribong Borjigin, kaya't ikaw ipipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Meret siya kailangang nagmula? Hindi naman iyon ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo, kaya't sa ganitong paraan, ako'y makapabawi sa kanila. Sa tingin mo ba, Ama, sa ating gagawin ay kalilimutan na nila yon ng ganoon lamang? Hindi ko alam. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Kung iyan po ang sa tingin ninyo'y tama, aming nakita sa maliit na nayong liblib at ito ay kinatatayuan ng ilang kabahayan. Temujin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan, Ama. Napapagod na rin ako. Gagalugarin ko lamang ang paligid. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. Napadpad si Temujin sa isang dampak saan may nakatira na isang dalanginding na si Borte. Mabibigla siya sa di inaasahang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina na likha ng aksidenteng pagkabuwal ni Temujin. Ay, magnanakaw! Tinakpan ni Temujin ang bibig ni Borte. Pinilit ko na magsalita kahit nakatakip ang aking bibig. Huwag kang sumigaw. Wala akong gagawing masama. Tatanggalin ko ang pagkakatakip ng bibig mo kung mangako kang hindi ka mag-iingay. Magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Habang dahan-dahang inalis ni Temujin ang kanyang kamay sa bibig ni Borte. Bakit kita paniniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit hindi mo ako kilala, kaya kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Aber, paano mo mapatutunayan yung sinasabi mo? Sige nga! Basta ba di mo ako pagtatawanan sa sasabihin ko sa iyong patunay? Tila seryosong nag-iisip si Temujin na may ngiti sa labi. Anong nginingiti mo riyan? Sabi mo wag akong tatawa. Ikaw lang palang tatawa. Heto na. Handa ka na ba? Kanina pa. Ang bagal mo naman. Nais ko sanang ikaw ang babaeng mapapangasawa ko. Sira ulo ka ba?
Niloloko mo ako, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, payag ka ba? Ganon-ganon lamang ba yun? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Kasama ko si Itay, kami papunta sa tribo ng mga Birit upang pumili ako ng aking mapangpangasawa, ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinipili ko. Anong mayroon sa akin? Bakit akong pinili mo? Di ko rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang ibinigay na pagkakataon sa akin. Ikaw ang nakita ko. Kaya naman pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay pakakasal na tayo. Di pa rin ako makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Di ko malaman kung anong dapat kong sabihin sa'yo. Pero, sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Nahihiya at halos di makapagsalita si Borte. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Masuyo ang pagkakatingin kay Borte. Pero darating ang panahon na tayo mamumuhay sa iisang bubong. Magkatuwang naaaragayin ang ating mabubuting anak. Matagal pa yun. Oo, pangako. Babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si Ama. Magkahawak kamay na naglalakad sina Temujin at Borte sa paghahanap sa ama kay Yasuge na kanilang makikita na nakatunghay sa ilog. Ama, Pagkaharap ko ay napalipat ang tingin ko sa dalawa at sa kanilang kamay. Anong? Sino siya? Bakit? Ama, siya ang babaeng napili ko. Si Borte. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Pero, Paumanhin po sa pagdidesisyon ko na hindi nagpapaalam sa inyo pero buo na po ang loob ko sa aking ginagawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. ganyang desidido ka na. Sino ba ako para di sumang-ayon sa inyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya rito. Okay lang ba sa'yo? Opo! Kung gayon, halina't kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagsundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama ay naglakbay pa uwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. At dito, nagtatapos ang kwento. Napakagandang kwento naman ito. Muli, ang tawag sa kwento na ito ay Munting Pagsinta na hinalo ni Mary Grace A. Tabura. Fun fact time, ang Munting Pagsinta ay isang dula dahil ito ay may mga tauhan, dialogo at tagpo. At ang pinakahuling fun fact ay ang Munting Pagsinta ay nagmula sa pelikulang Mongol na The Rise of Genghis Khan ni Sergei Bordrov. Isang dula pala ang Munting Pagsinta at galing sa pelikulang The Rise of Genghis Khan. Tama? Na para bang Hep, mukhang humahaba ng ating pag-uusap mga ka-DJ. para sa mga nagtatanong kung babalik ba kami. Oo, babalik kami bukas. Gusto nyo man o hindi, ako si DJ Lay. DJ Heart! At ako naman si DJ Janjan. Nagpapaalam, Aklat Barkada Radio. Pagbubod, mga tauhan. Temujin, anak ni Yasuge. Yasuge, ama ni Temujin. Borte, isang dalaginding taga-ibang tribo. Mga tagpuan. Dampa o cabin. Ilog o river. Maliit na nayong liblib o small village. Una, naglakbay si Temujin at ang kanyang ama na si Yasuge patungong tribong Mirit. Kalawang pangyayari. Sa kanilang paglalakbay ay nagpahinga sila Temujin sa isang baryong liblib at nagpasya si Temujin na galugarin ang paligid. Ikatlong pangyayari. Napadpad si Temujin sa isang dampa kung saan nakatira si Borte at kinumbinsi niya si Borte na siya ang mapapangasawa niya. At ang wakas na pangyayari. Sinabi ni Temujin sa kanyang ama na si Borte ang kanyang papakasalan. Ano nga ba ang aral na ating pwede matutunan sa istoryang ito? Ang pamagat ng Munting Pagsinta ay nagpapahiwatig na kahit bata o inosente pa ang pagmamahal, maaari ito maging totoo at dalisay. At laging tatandaan na ang wagas na pag-ibig ay hindi nasusukat sa edad o anyo.